Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 8, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa panibago nating series na tatalakayin sa ating devotion. So, bago natin talakayin itong series na to, is muli natin balikan yung nakaraang series natin para dun sa mga ngayong makapanood at makapakinig. So, yung last series natin kahapon, ito yung Hope in God Promise. Yun, umaasa tayo or nagkakaroon tayo ng hope dun sa pangako ng ating Panginoon sa ating buhay. Gagaya sa Revelation Cross, yung pag-aaral natin 2,000 years ago na siya'y namatay sa kabara ng cross at muling nabuhay. At siya'y babalik mula dito, dahil yung pangako niya na tayo ay lilipunin or pagkasama-samahin mga Kristiyano or yung mga naniniwala sa Kanya para makasama siya doon sa eternal life. So, ngayon is walking in obedience. Yun, ano nga ba yun? Bakit lang tayo sumunod sa Panginoon? Ano ba dapat yung magiging consequence kung hindi? Ano yung magiging matatanggap natin kung susunod tayo? Bakit kailangan maglakad tayo sa obedience sa ating Panginoon? So, ayun, para lumawak yung ating talakayan, dumako tayo sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin ngayong araw is John chapter 14 verse 15. So, ano nga ba yung sabi dito? Yan, Jesus promises the Holy Spirit. If you love me, keep my commands. Sa Tagalog, ipinangako ni Jesus sa isinugo ang banal na Espiritu. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. So, yun yung sabi, diba? Sa obedience, yung mga usapan natin na kapag gusto ng kung mahal natin ang Panginoon, is sumunod tayo dun sa mga utos niya. So, para lumaki yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, love for Jesus is the motivation for obedience. So, yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Kristo is yung motivation para dun sa sinasabi natin dito na obedience or pagsunod dun sa ating Panginoon. Sa pangalawa, obedience is the evidence of love for love. Yun, kailangan yung pagiging masunurin o yung obedience natin is ebidensya pala kung gaano ba nating kamahal ang ating Panginoon. Sa number 3, God's love binds the church together. Yung Panginoon is love binds, so minamahal niya yung church together, kasama tayo, kasama natin yung Panginoon sa pagmamahal. So, sa ating application, obey from the heart. Yun, kailangan sundin natin ang Panginoon na mula sa puso natin. Hindi yung nasa isip lang natin na susundin ko tong si Panginoon para masama ko sa eternal life. Kasi hindi sapat yun. Kailangan pagsunod tayo is mula sa puso. Alam natin, mahal natin, or banayad yung pagsunod sa atin. Number 2, prove our love for God through obedience. Yun, i-prove natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng obedience. And sa last, promote love and unity in the body of Christ. Yun, i-promote natin yung pagmamahal at yung maging unity, yung sama-sama natin, pagmamahalan natin, pamamagitan ng katawan ng at ni Kristo. So, sa ating discussion, how can we ensure that our love for Jesus become our primary motivation for obeying? So, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng Word of God, especially yung ating kasagutan. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ito lang po ang ating talakayan. Naway may natutunan tayo, and God bless all.